Dapat na raw bang palitan ang ating DepEd Secretary? Ayan, yan ang gustong mangyari ni Frank Castro. Alam nyo mga kutsero, lumalala itong hidwaan sa gitna ni Franz Castro at saka ni VP Sara. Ngayon, dahil naman to dun sa lumabas na resulta ng PISA. Okay, so basahin natin yung balita para alam natin yung pinanggagalingan itong balita na to. Ito yun. Castro. Yan, si Frank Castro. Resulta ng PISA, ipinapakita na kailangan ng totoong educator sa DepEd. Sinabi niya. Teka nga, wait lang. Ito bang si Frank Castro registered na teacher? Di ko alam kung, licensed teacher ba to? Di ko alam kung licensed teacher to eh. O baka lang, pangsalugpungan lang. Yung mga teacher na pangsalugpungan. Ano ba to? Licensed teacher ba to si Frank Castro? Ano nga, papatayin nga ng lisensya dyan. Anyway. At sabi niya kasi, ikinulungkot ni House Deputy Minority Leader Frank Castro na ang hindi magandang performance ng mga estudyanteng Pilipino sa pinakahuling program for International Student Assessment o PISA. Sinabi ni Castro na halos walang pagbabago ang performance ng mga estudyante sa reading, math, and science kung ikukumpara sa 2018 PISA kung saan nangulelat ang Pilipinas sa may 79 na kalahok na bansa. Okay? Again, ito daw. This means that the programs implemented by the Department of Education from then till now are ineffective and has not addressed the learning crisis. Ay, grabe. Napakahusay talaga ni Frank Castro. Stating. Kamusta yung analysis natin dyan? Para stating the obvious. Stating the obvious much. Ayan. Ipinakita umano ng resulta ng pangangailangan na lakihan ng pondo para sa education system at maging 6% man lamang ito ng GDP. Okay, sa resultang ito ng PISA mukhang mas mainam na maglagay na etc. Mga ano na yan, grandstanding moments na yan. Okay, ipinunto ni Castro na maaaring may epekto rin ang medium of instruction kung paano magtuturo o paano nagtuturo ang mga teacher natin. Okay, countries who usually take the top tier of assessments are those whose main medium of instruction is their national language. That is why learning is well facilitated and they perform better in the tests which are conducted in their own language, sabi ni Frank Castro. Ay, at balik na naman tayo sa usapin ng mother tongue. Kaya nga tinanggal yan kasi walang kwenta eh. Anyway. Balikan natin mga sinabi ni Frank Castro. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagyan nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kutsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Sabi niya, this means that the programs implemented by the Department of Education from then till now are ineffective and has not addressed the learning crisis. Ano ba yung learning crisis na pinagsasabi nyo? Kasi mga kutsero, huwag ko natin kalimutan. Yung pinakaunang PISA result was in 2018. So nalaman natin na mayroon tayong mga learning gaps noong 2018.
Ito nga 2019 lang binalita Pero 2018 ginawa yung yung assessment. Ayan, no? The DepEd on Wednesday issued a statement on the 2018 program PISA results released Tuesday, etc., etc. Isa tayo sa pinakamababa kasi parang pang 79 yata tayo dito. Isa pala tayo sa lowest. Parang 77 or 79. Either of the two. So, isa tayo sa pinakamababa nung panahon na yun. According sa PISA or OECD pala, OECD. So, mga kotsero, 2018 ito. 2018. So, 2019, lumipas ang 2019, 2020, 2021, 2022. Ano ho bang meron ng 2019 at 2020 at 2021? Pandemic yon, te. May pandemic noon, Frank Castro. Diyos ko, yan na naman tayo. Kaya nga, di ba? Kaya hindi nag-improve. Kasi, hindi nga nakakapag-aral mga bata, Frank Castro talaga. So, kaya walang change. Kaya walang pagbabago. Kasi walang intervention na naganap. Ulitin natin. Kaya walang pagbabago from 2018 hanggang 2022 ay walang intervention na naganap. Walang nai-implement na programa para mai-improve ang learning capacity ng ating mga kabataan. Bakit? 2019, 2020, 2021. Pandemic lahat yan. Naka-lockdown, di ba? Bobo talaga to si Frank Castro. Kasi nga, kaya siya nagsasalita ng ganito for propaganda sake. Para lang para lang bumati ko sa sa DepEd. Ayan. Tapos ang kanyang ending doon, mababa pa rin ang ating ang ating PISA score, walang pagbabago noong 2018. Magpalit na kaya tayo ng secretary. Kailangan yung teacher talaga. Uy, Frank Castro, noong 2018, sino ang DepEd secretary? Si Leonor Briones. Career teacher yan. Career teacher yan, si Leonor Briones. May nagawa ba? May nagawa? Halos wala, di ba? Anong ginawa? I-maintain lang na meron tayong at least functioning education system. I-maintain lang ba na ang mga bata ay nakakapag-aral kahit online? Siguruhin lang na meron pa rin tayong mga graduates. Siguruhin lang na nakakapag-aral pa rin ang mga kabataan kahit sa mga modules. Diba? Yun pa nga yung binatikos Sabi nyo, napakawalang kwenta ng mga modules, kailangan mag face-to-face na kahit may pandemic. Lahat talaga makukuha matino dito kala Frank Castro na to. Kahit may pandemic, sige, kailangan magbukas ang mga paaralan. Hindi epektibo yung online learning, etc., etc. Ay my goodness. Pandemic nun Alam nyo, mga kotsero, ako lang naman to, no? I'm not an education expert. At least na-maintain. Hindi bumaba lalo. Mas matakot tayo kung bababa lalo. Di ba? Kung dati, ano ba yung dati? Ano ba yung resulta nung dati? Dati kasi nasa, below average na tayo dati pa. 340, 353, tsaka 357. Ayan. Ano ba to? Math, English, tsaka anyway. So, below average na tayo. Kasi ang average is 487, 489, 489. The fact na tayo ay nasa 340, 353, 357, below average na tayo. Sinong kasama natin sa below average? Kasama natin 487. Ang dami pala natin below average, guys. Ang dami nating below average. Kasama natin si Indonesia, si Thailand, Saudi Arabia, Peru, Qatar, Brazil. Ayan, mga kasama natin. Magkakasama, school bukol. Mga kasama natin sa below average. At least hindi bumaba.
Kasi yung PISA result ngayon is, sana yun? 347, 355, and 356. Okay, ano ba yung last year? 340, 353, 357. So medyo tumaas. 355 yung math. 357. Ayun. Mababa sa math. Pero mga kotsero, hindi pa rin maganda yan, syempre. Hindi pa rin maganda yan. Pero, nagbibigay ba yun ng dahilan para magpalit tayo ng DepEd Secretary? Kayo nga dyan sa kayo nga dyan sa ACT Teachers, ilang taon na kayong existing? O meron ba kayong nagawa? Kailan ba kayo nag-exist? 1982? Anong nagawa nyo? Ano na nagawa nyo para sa state ng education natin? Wala, di ba? Anong ginawa ng ACT Teachers simula nung inyong foundation? Simula nung kayo ay tinatag? Nagreklamo lang, nagtayo kayo ng lumad schools. Yan ang pinagagawa nyo. Na hindi ni-recognize ng DepEd kasi ayaw nyong sundin yung curriculum ng DepEd. So anong ginawa ng DepEd? Di i-shutdown kayong lahat. Tapos nagwala kayong lahat. Bakit? Kasi mga kotsero, ayan, sabi ni Franz Castro, vehemently condemned the closure order of the DepEd to 55 lumad schools under salugpungan. Kasi naman, yung salugpungan ginagamit nyo pang recruit ng mga kabataan papuntang NPA. Di ba nahuli pa nga kayo nung isang tao dito, isang grupo ng mga lumad na kinikidnap nyo yung mga anak nila? Tigas na mukha nito ni Frank Castro. Sabi, these lumad schools exist because the state could not provide accessible public school education to the lumad. Pero ayaw nilang sumunod sa DepEd curriculum. Sila raw ang masusunod. Sabi. For decades, they have been deprived of education, health and social services, etc. etc. As usual, ginagamit nila yung mga mahihirap at yung mga IP para isulong yung advokasya ng CPP, NPA, NDF. Pero mga kotsero, nagre-reklamo yung mga IP sa lumad. Anong sinasabi? Pakisarado na yan, please. Ayaw na namin sa kanila. Dahil, ang sabi, saan na yun? Some tribal leaders on Thursday urged the government to shut down learning centers that were allegedly used by communist rebels to recruit youth in the South. Salugpungan schools yan. Salugpungan schools. For indigenous tribes were used by the CPP to turn the youth against the government. At sinong kasama? Ni Frank Castro sa paggawa ng ganitong klaseng krimen laban sa mga kabataan. Di si Satoru Campo at si Frank Castro, silang dalawa magkasama. At sila rin yung hinuli nung huling beses nitong nakaraan na dinadala yung mga bata papunta sa ibang lugar para i-train maging CPP, NPA. Sabi ni Datu Joel Unad, Chairman of Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders, 70 schools for the Lumad have been infiltrated by communist rebels. Kung hindi ma-resolve yan at andyan pa rin ang CPP-NPA, magde-declare kami ng tribal war against the CPP-NPA. Walang respeto ang mga yan sa tribo, hindi sila maniwala sa aming kultura, marami ng pinatay na katutubo yan. Anong ginawa ni Frank Castro? Nung pinasara ang mga lumad schools, vehemently opposed, vehemently condemned. Pinagtanggol pa yung mga umaabuso sa ating indigenous peoples. Ipokrita. Tapos ngayon magrereklamo ka, paltan na natin yung DepEd Secretary kasi hindi naman siya educator. Kayo nga Hindi kayo educator, mga terorista kayo At least at least ito masasabi ko in terms of addressing yung problema ng ating edukasyon. At least gumalaw na yung ating DepEd being led by VP Sara Duterte na i-revise yung K-10 curriculum. K-10. K-10, mga kotsero, is from grade 1 hanggang grade 10. So, yun yung K-10. Wala dyan yung junior high school tsaka senior high school. Iba pa yun.
So, naglabas na po ng bagong curriculum ang ating DepEd. Binawasan ang subjects. Thank God. Diba? Matatag K-10 curriculum of the K-12 program. Okay, so, binawasan yung subject dyan. Ang ginawa, nag-focus doon sa mga core competence at sa science, math, and reading. Doon nag-focus. Fewer subjects. There will be fewer subjects of our learning areas in the early grade levels of the revised curriculum. The new grade 1 curriculum will only have 5 subjects. Buti naman. Buti naman. Kasi yan ang kaya lang ng mga bata. Diba? Yan lang kaya ng mga bata. Hindi sila hindi sila pwede bombahin ang napakaraming subject. Kailangan lang nila to. Basic. Language, reading and literacy, mathematics, makabansa, I think this is history, and GMRC. Okay na yan. Sakto na yan. Diba? There will no longer be a separate mother tongue subject. Buti naman. Buti naman tinanggal na yung mother tongue. Ang hirap kasi. Kami ng Tagalog, nahirapan kami magturo ng Filipino. Di ba? Pag may tanong yung mga anak namin tungkol sa Filipino, di namin masagot. But officials clarify that the mother tongue or student's first language will still be used as a mode of instruction when teaching other subjects. Yung makabansa, sibika, kultura, kasaysayan at kagalingan, pangkatawan or sikap. Okay, nasa draft revise na yan ang curriculum. Pagsasama-samahin sa araling panlipunan, music, arts, and physical education na ituturo from grade 1 to 3. Grade 2 students, 5 subjects lang din. Nakafocus pa rin sa language, reading, and reading literacy. Tapos, grade 3, ayan, subjects. Grade 3 will have 6 subjects, dadagdagan na ng science. Grade 4, 8 subjects na. English, Filipino, Science, Math, AP, MAPE, TLE, and GMRC. Sakto lang yan. Grade 4 ka na medyo kaya na ng utak mo yan. Tapos, according to DepEd, the new curriculum will reduce the total number of learning competencies or the concept spread across the subjects to just 3,664 from over 11,700 in the old K-12 curriculum. Ba't napakarami yun dati? Kaya hindi matututo yung mga bata kasi ang daming pinag-aaralan. Focus lang dapat, focus. Focus lang dun sa importante. Which is, actually mga konsyero, itong sa ginamit ni PISA, ito yung mga importanteng subjects. Science, reading, and math. That's it. Actually, kung ito lang ang pag-aaralan ng mga kabataan natin, napakalaki na to, malaking bagay na to. Science, reading, and math. Napakalaking bagay na to. Tutukan to, siguro mga 40% of the time, tapos yung 60%, paghati-hatiin na sa ibang subjects. Tutukan lang to, science, reading, and math. Napakalaking tulong na to sa learning development ng mga kabataan natin. Kasi lahat dito nakasabit Sa reading, dito papasok yung mga skills ng comprehension o kung paano iniintindi ang mga binabasa o yun. Pag tama ang pagkakaintindi, di tama ang magiging sagot. Sa math, you will learn critical thinking. Mapapractice yung critical thinking. Ganyan. Science, of course, kailangan natin yan for the advancement and progress of our civilization, di ba? So, kailangan natin yung science. So, mga kotsero, si VP Sara has done more for DepEd. Mas marami pang nagawa si VP Sara sa larangan ng edukasyon sa nakaraang 2 taon kumpara sa tinagal-tagal na panahon na nandito sa Pilipinas ang ACT teachers pero wala naman na contribute sa larangan ng education. So, between the two, Frank Castro and VP Sara, mukhang mas may silbi naman si VP Sara kaysa sa'yo, Frank Castro. Sana nga matanggal na itong tatlong to, Makabayan Black, sana talaga sa 2025, mawala na sila. Please lang, parang awa nyo na. Huwag nyo na iboto itong mga mukong na ito. Itong 3 itlog na ito. para finally, mawala na sila sa Kongreso. Please lang. Kalimutan nyo na sila, please.
So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jat YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Alright, bye.